Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng nga, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos man, Salamat ka. wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Hinimok ni Senator Risa Ontiveros ang Department of Justice at ang International Criminal Court o ICC na gamitin ang mga testimonya na pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng drug war ng Senado para gumawa ng kaso laban sa kanya. Nanawagan din si Ontiveros sa Malacanang na amyendahan ang exclusion list sa Executive Order 2 Series of 2016 at buksan sa publiko at sa Commission on Human Rights ang forensic data, police records at iba pang opisyal na dokumento ukol sa war on drug victims upang matigil na ang red tape laban sa paghahanap ng katotohanan. Naniniwala si Ontiveros na dapat managot si Duterte sa batas bago anya parusahan sa impyerno. Problema anya ang droga at krimen pero hindi pagpatay lalo na sa inosente o walang kalaban-laban ang solusyon sa problema. Samantala, siner naman ni Davao City Baste Duterte ang quoted statement ni Senator Risa Ontiveros kung saan sabi ni Risa dito, sa lahat ng nagsasabi ng war on drugs ay parusa daw sa mga naliligaw ang landas. My message to you is this: there is no honor punishment like tukhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Caption pa ni Davao City Mayor Baste Duterte, babies? Nabaybas daw ang babies. Napakomment naman si Senator Ronald Bato de la Rosa at sabi niya dito, sirado ang utok, parihara ni sa utok ni Jokno, gahi kayog ulo. Sila ragyod ang magbuot sa meaning sa tokhang nga ako may naghimo ana. Humaan ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga taga-suporta ni Senator Bato. Samantala, patuloy ngayon ang pambabatikos ng mga kritiko ng Duterte administration. Binigyang diin naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na patuloy ngayong kumakapal ang mga ebidensya na maaaring gamitin ng International Criminal Court o ICC sa mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Mensahe ito ni Manuel, makaraang nga pong akuin ni Duterte sa pagdinig ng Senado ang buong responsibilidad sa libo-libong kaso ng extrajudicial killings o AJK sa ilalim ng war on drugs na kanyang ipinatupad mula 2016 hanggang 2022. Tinukoy rin ni Manuel ang sinabi ni Duterte na inutusan nito ang mga pulis na hikayatin ang mga drug suspect na manlaban para magkaroon ng rason na patayin nila ang mga ito. Malinaw para kay Manuel na tila naghuhukay na ang dating Pangulo ng sarili nitong libingan lalo pat inamin nito ang pagkakaroon ng death squad. Para naman kay Manila 6 District Representative Benvenido Abante na liable for crimes against humanity si dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, maaaring sampahan ang dating Pangulo ng paglabag sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanity or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at iba pang crimes against humanity. Nagkasaad dito na ang prinsipyo ng command responsibility kung saan pinapanagot ang opisyal sa mga nagawa ng mga tauhan nito. Sinabi ni Abante, napasok din ang mga naging pagpatay kaugnay ng drug war sa crime against humanity sa Republic Act 9851. Dagdag pa ni Abante na magagamit din ng International Criminal Court ang mga naging pahayag ni Duterte sa Senado kung saan nanumpa ito na magsasabi ng totoo.